Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga kapito. Ito na naman po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarongan, na nagbabalik upang talakayin po ulit ang ating mga FIBA rules. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang Article 28, 8 seconds. Ang sabi po sa 8 seconds, whenever a player in the backcourt gains control of a live ball, the team must cause the ball to go into its front court within 8 seconds. Ang sabi po doon, ang player po may control ng bola sa kanilang backcourt, kailangan po ay madala nila ang bola yon papunta sa kanilang front court within 8 seconds. Or, ang sabi doon, on a throw-in, the ball touches or legally touched by any player in the backcourt and the team of that player taking the throw-in remains in control of the ball in its backcourt. Nag-throw-in po ang A1, nakuha ng A2 ang bola, not legally touched o kahit tumama sa kanya, kailangan po madala nila ang bola papunta sa kanilang front court within 8 seconds. Sabi naman po sa Article 28, 1.2, yung the team has caused the ball to go into its front court whenever. Kailangan ang team po doon ay madadala lamang ang kailang ang bola within 8 seconds para walang violation. And sabi sa number 1, the ball not in control of any player touches the front court. Pag hawak po ng A1 ng bola, 5 seconds count na, inihagis niya ang bola tumama sa front court, the ball touches the front court, tigil na ang 8 seconds count. At ang pangalawa, sabi pa rin doon, para matigil ang 8 seconds count, the ball touches or is legally touched by an offensive player who has both feet completely in contact with his front court. Sabi po doon, ang A1 ipinasa sa kanyang kakampi na nasa front court, both feet andoon sa kanya, nakatayo siya, ipinasa ang bola, nahawakan niya ang bola, nabilangan siya ng 5 seconds, pagpasa, tigil na po ang 8 seconds count pag nahawakan na ng kakampi niya na nasa front court. At ang pangatlo, ang sabi doon, the ball touches or is legally touched by a defensive player who has part of his body in contact with his backcourt. Ang sabi doon, yung bola po ay tumama sa depensa na nasa backcourt nila. Pero sa yun po ang front court ng Team A. Backcourt ng Team B yan. Yung Team B, yung B1, nakatayo doon sa backcourt nila na front court ng Team A. Tumama sa kanya ang bola, nahawakan niya, tigil na rin po ang 8 seconds count. Yung pang-apat, ang sabi naman doon, the ball touches a referee who has part of his body in contact with the front court of the team in control of the ball. Sabi doon, yung referee po, nakatayo doon sa front court. Pagpasa ng Team A na bilangan sa ng 5 seconds, tumama po sa referee. Sabi sa rules doon, tigil na rin po ang 8 seconds count. At ang huli, ang sabi dito, during a dribble, sabi doon, from the backcourt to the front court, the ball and both feet of the dribbler are completely in contact with the front court. Sabi po, para matigil ang 8 seconds count, yung dribbler po, yung A1, nag-dribble siya, tapos galing sa backcourt, papuntang front court, kailangan yung bola at ang both feet niya completely in contact doon sa front court para matigil na ang 8 seconds count. Kailan naman po matutuloy-tuloy sa tawag na doon sa Article 28.1.3? Sabi doon, the 8-second period shall continue with any time remaining when the same team that previously had control of the ball is awarded a throw-in in the backcourt as a result of the following. Ito, isa, a ball having been caused to go out of bounds. Yung A1 nagdribble siya. Okay? Yung nagdribble siya, nabilangan siya ng 5 seconds, natapik ng B1 ang bola, and the ball goes out of bounds, lumabas.
Mag-i-inbound ulit sila, pero meron na namang silang 3 seconds na gagamitin dahil nabilangan na sila ng 5 seconds. Continuous po yon. Pangalawa, sabi doon, a player of the same team having been injured. Okay? A1 nagdribble, pagpasa sa A2, na-injured ang A2, pinulikat. Nabilangan na sa 5 seconds. Pipito referee. Pag pito referee, di na kaya, substitution. Since meron silang 5 seconds count, sila mag-inbound ulit doon sa backcourt, meron na namang silang 3 seconds para maitawid ang bola papunta sa kanilang front court. Okay o ba? Then, yung pangatlo, ang sabi doon, a technical foul committed by that team. Yung A1, nagdidribble, then siguro may nangyari sitwasyon, nabilangan siya ng 5 seconds count, na technical siya. Technical. A1, technical. Recorded at ang personal foul, then mag-free throw ang team B, 1 free throw, any member of the team mag-free throw. Ang resumption po niyan, sila pa rin, sa team A pa rin ang bola after the technical free throw. Mag-i-inbound sila ngayon, since gumamit na sila ng 5 seconds, nabilangan sila ng 5 seconds, may 3 seconds na lang sila para maitawid muli ang bola papunta sa kanilang front court. Then, yung pang-apat, jumble situation. A jumble situation occurred. Okay? Sabi ng referee, yung A1 nag-dribble, nabilangan na siya ng 5 seconds, yung B1 nakuha ang bola, silang dalawa firmly hold the ball. Sabi ng referee, jumble, held ball, jumble. So, ang arrow, pag napunta sa team A pa rin ng arrow, mag-inbound sila. Control nila. Pag inbound nila, mag-inbound sila, meron lamang silang 3 seconds para maitawid ang bola. Dahil nabilangan sila ng 5 seconds. Continuous po ang count ng 8 seconds doon. Yung sunod po, ang panglima, a double foul. Nagkaroon po ng double foul. Double foul. Nabilangan sila ng 5 seconds. Anong sabi sa double foul? At pag nagkaroon ng double foul, kung sino o may control ng bola, kanila pa rin po. Pero yung team A may control noon, paglabas niya, since nabilangan siya ng 5 seconds, meron lamang siyang 3 seconds para maitawid ang bola sa kanilang front court. At ang huli, ang sabi doon, a cancellation of equal penalties on both teams. Yung A1 po ay nagdidribble na sa backcourt niya, nabilangan ng 5 seconds. Sa hindi inaasahang bagay, nagkaroon ng technical foul ang coach A, technical foul ang coach B. So, cancellation po na equal penalties yon on both teams. Ang sabi doon sa cancellation, kung sino may control ng bola, kanila pa rin po. Since team A, kanila pa rin ang bola doon sa backcourt. And since nabilangan sila ng 5 seconds count muli, may 3 segundo na lamang silang gagamitin para maitawid muli ang bola papunta sa kanilang front court. Okay, I hope naliwanagan po tayo sa article na to, ng Article 28, 8 seconds rule. Iyan po mga kapito ang ating tinalakay na article, ang Article 28, ang 8 seconds rule. Tandaan po natin, sa bilang ng 8 seconds, alam natin kung kailan mag-i-start ng pag-count ng 8 seconds, kailan ito magtatapos, at kailan ito hindi i-reset ang 8 seconds count. Tandaan po natin, yan po napaka-importante sa 8 seconds rule. Ngayon po, naunawaan natin ang Article 28 na to. Wag niyo pong kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po at isang magandang araw po muli sa ating lahat. Bye-bye!